Hindi tayo ng kape mga par. Ayos na. So yun, tambayan. Wala nakatambay mga par, no? So ano natin, tulo natin to ngayon. Dilema, meron ng slow. Ha? Tingnan natin. Kahit na natin. Uy, nanigas to. Nanigas. Nanigas ito. Kuha natin mga pa. Ang gloves, oh. Kuha natin. Oh, kahit pa paano. Lumalamig. Ganda ng araw mga par. Woo! Naman yung araw, siyaring araw, Oras. Kasi may gasoline station nga mga par, no? So gagawin ko kasi ng video rin mga par, no? Sa nakita ko na gusto ko rin i-share sa inyo mga par. Gusto ko rin malaman yung mga dahilan ninyo, yung mga comments ninyo, no? Kung ano yung mga ano rin nyo, sa loobin din ninyo mga par. Mag-comment kayo dyan sa baba mga par, no? Kaya mababasa naman natin yan para malaman ko rin at para makuhanan ko rin ng mga ideas mga par. At hindi lang naman ako, pati yung mga ano natin, kababayan natin mga par, no? So dahil yun nga, marami akong nababalitaan mga par na yun nga, umuwi na, no? So kita naman sa title natin, thumbnail natin, no? Na nila sa Canada mga par, no? Bakit kaya, no? So, yun yung pinakamalaking tanong. Bakit kaya, no? Bakit ayaw na nila rito sa Canada? Sa akin naman mga par, dahil yun nga, magdadalawang taon na nga rin tayo rito. So, marami na rin tayong nakausap ng mga ibang mga kababayan natin, no? Marami na rin tayong mga Pilipino mga par na nakasalamuha rito sa Canada, no? So siyempre pagka ang mga Pilipino mga par ay nagkwentuhan, no? Gano yan, nagkwentuhan ng mga buhay Canada yan, lalo na yung mga mas nauna pa sa atin, mas matagal sa atin, no? Talagang ano naman yan, no? Nagbibigay sila ng mga tips, ideas, no? Siyempre mga moral support. Kaya nga napakalaking bagay na lumabas ka, makipagpintuhan ka, ano ba, parang networking mo, no? Sa mga trabaho mga par, no? Doon mo rin makikita na may mga ibang kababayan natin na handang tumulong, handa kang i-refer sa trabaho, no? Kasi dito sa Canada mga par, napaka-importante yung referral. Kaya ayun, importante talaga na makisalamuha ka, no? Sa mga kababayan natin dito sa labas, no? Banding kayo, hanap ka ng mga kaibigan, pero siyempre piliin mo rin mga partner na kaibigan mo rito dahil siyempre hindi lahat okay naman, no? So nasa sayo na lang yun, no? At siyempre alam naman natin mga partner na kaya tayo pumunta rito para sa ating pamilya. So focus lang tayo doon sa mga par sa pamilya talaga, no? Kung paano tayo uunlad, no? At syempre paano tayo makakuha ng status dito sa Canada mga par. So ayun, yun nga, hindi ko lang maintindihan mga par dahil yun nga, may sabi ko nga sa inyo mga par, kanya-kanya tayo rito, no? ng goal, kanya-kanya tayo ng sitwasyon, kanya-kanya tayo ng ano tawag dito, ng pangarap dito sa Canada mga par, no? Pero syempre may isa kasi tayong pangarap, no? Na pare-pares naman tayong sigurong lahat ay yun yung magkaroon ng papel, no? At ma-PR dito sa Canada mga par. So bago tayo pumunta mga par, no? Yun yung target natin, yun yung talagang nasa isip na natin. Pero gaya ko, hindi ko pa alam kung paano gawin, no? Meron mga kababayan tayo mga par na mga galing, no? Na talagang inaral nila bago sila pumunta rito, kung paano mapi-PR, no? At sumakto rin doon sa talaga sa experience nila, at nakakuha agad sila ng trabaho na
ayon doon sa plano nila, no? Ayun talaga mga ganon, mga kababayan natin mga gagaling mga par, no? Kaya mabilis sila na PR. Yun nga, sumakto rin sa panahon na doon sa province sa pinuntahan nila ay talagang pwede pa, no? Kaya talagang will ni Lord yun mga par, no, na makuha nila. And pinaghirapan din naman nila yon dahil talaga inaral na nila eh. So kami mga par, kami naman sa kabilang banda ay talagang yun nga, alam nyo naman, no? Na-share ko na din naman to sa previous vlog natin mga par, na talagang ang isip lang natin noon ay kapasok lang muna, no? Baga yung PR, tsaka na natin iisipin pag nandito na tayo sa loob, no? Ayun yung mindset natin noon. Makapasok lang muna and then next na yung PR mga par, no? Dahil nga rin sa mga mga par, no? Mga pagbabago, dahil din sa province na napuntahan natin, dahil dito tayo napunta nga sa Ontario, sa Toronto, nagkahigpitan na, no? Sumakto rin, no? Kaya ayun nangyari sa atin mga par, no? And samahan mo pa ng pagbabago ng mga rules, no? Dahil nga siyempre nakita ni Canada na talagang naabuso na sila, yung may kapangyarihan na anuhin ng mga par, higpitan, no? At pabor ako dyan sa paghihigpit mga par, no? Kahit na napiktuhan kami, pabor ako dyan dahil yun nga, para naman to sa kabubuti mga par, no, ng Canada. At syempre para na rin sa mga papasok, no? Para talaga masala yung mga papasok dito mga par sa Canada, and para hindi rin sila mahirapan, no? Dahil napakahirap po rito pagpasok po, walang trabaho, mahirap yung housing, no? Napakahirap mga par. At yun nga, isa na kami sa example noon mga par, no, na wala talagang kamag-anak, no, dito sa Canada na malapit, no? Yan nga, may kamag-anak ako sa Niagara pa. So syempre busy rin sila, hindi ka rin masikaso, no? Kaya ayun, palipat-lipat kami mga par ng tirahan, no? bago nakakuha talaga ng matitirhan namin. So napakaraming mga par, no, dapat mong isipin bago ka pumunta rito sa Canada, no? Kaya swerte na nga ngayon, no? Dahil yung mga may balak, no, yung mga gusto pumunta rito sa Canada, nagpaplano mga par, ay marami nang mapapanood, no? At piliin na lang nila kung ano yung makukuha nilang mga ideas, mga tips, no? And yun, halos naman lahat yata ng province mga par ay may nagpa-vlog na. So kung saang province sila pupunta, may mapapanood na sila mga par, no? Magkakaroon na sila ng mga ideas mga par kung anong buhay doon sa province na pupuntahan nila, no? Yan ang napakagandang nangyayari ngayon. Libre lang mga par, no? Sa YouTube lang, pumunta ka lang, mag-search ka lang, at mamili ka lang kung sino yung papanoorin mo, no? Ayun, diba? Marami ka na makukuha, tapos magre-research ka pa, no? So talagang na mga par, no? Marami ka nang, hindi ka na mabibigla, no? Pagdating mo rito sa Canada, o saang province ka man, no? So nasa sayo na lang yan. So syempre i-research mo yan bago ka umano rito, pumunta rito, para talagang sigurado ka na ma-assess mo yung sarili ninyo. Lalong na kung mag-student pathway ka mga par, no? Student visa ka, pwede namang ikaw lang muna. Kung hindi kaya pa, walang budget mga par, sunod na lang yung asawa at anak mo. Ganun lang, depende sa inyo, no? Kung may budget naman kayo, kung may pera kayo, pwede namang sabay-sabay na lahat, no? Pero sa ngayon kasi mga par, medyo mahirap nga, no? Mahirap ang sitwasyon sa ngayon dahil nga naghihigpit si Canada, no? Kaya talagang no? Medyo na lang. Pera na lang nga mga par, no? Kung marami kayong pera, no? Lagi kong sinasabi rito, dito sa Canada mga par, kung naka-student pathway ka, at kasama mo ang iyong pamilya, gusto mo isama ang iyong pamilya, kailangan marami ka talagang pera, no? Hindi po pwedeng wala dahil talagang napakahirap dito. And yun nga, pagka binago yung rules mga par at nasama ka, no? Kagaya na lang sa akin na hindi pwedeng magtrabaho, no? Ay napakahirap yun. Tapos nandito ka na sa Canada mga par, no? Gaya nga na sinasabi ni Par David doon sa TV, gumastos ka na no? Nandito ka na pangarap mo to noon, no? Ba't hindi mo na lang gawin ang lahat, no? Para makuha mo yung goal mo, no? Yung inyong pangarap dito sa Canada mga par, no? Yun, may share ko lang din, no? Hindi ko maintindihan, no? Yung mga iba na
pumunta rito tapos bigla na lang aayawan mga par, no? Baga hindi pala kaya, no? Pero syempre yun, hindi natin sila masisisi mga par dahil desisyon nila yon. Pero yun nga, nagtataka tayo. So malamang sa akin, sa aking mga mga par, sa aking lang, no? Sa aking pananaw lang, sa akin lang naman to mga par, no? Siguro hindi nila na-research yung yung Canada talaga, no? Baga na-hype sila na maganda, no? Hindi nila na-research yung struggle muna, no? Hindi nila na-research yun na kung ano bang dadatan nila rito, kung ano bang magiging trabaho nila, no? Kung ano ba talaga ang buhay dito. Hindi siguro nila na-research yun, no? Isa yun sa dahilan mga par, no? Pangalawa, siguro ito yun, yung pag mataas yung expectation nila dito sa Canada masyado mga par, no? Versus doon sa reality dito pagdating mo. Pangalawa yon. And siguro akala nila yun nga, makakaipon ka agad dito, no? Pagdating mo rito maganda agad ang buhay mo, no? Yun yung mga expectation siguro nila, no? And siguro pagdating nila rito ay ganun pala yung buhay, no? And hindi pala agad-agad makakaipon dahil yung yung kinikita mo sa bi-weekly, pambayad lang ng bahay, din yung iba pangkain, no? Talagang ganun talaga mga par, no? Ganun talaga ang buhay dito, no? Yun nga, lalong-lalo na kung yun nga, katulad namin na isa lang yung nagtatrabaho ng full-time dahil yung student part-time na naman ang trabaho, magkano lang naman ang kikitain nun mga par, no? Pamasahe lang yun, yung kikitain niya sa part-time. Wala, hindi ka talaga makakaano, no? Makakaluwag-luwag ka lang konti pagka naka-PGWP na kayo parehas mga par. Nakuha na ni Mrs. yung PGWP tapos naisama ka na nabigyan din ng work permit, no? So magtatrabaho na kayo ng full time parehas. Doon na kayo makakaluwag-luwag ng konti mga par, no? Pero syempre yung iba nagbabayad pa rin ng mga utang, may mga utang pa sila dahil galing sila ng student, no? At syempre nagbabayad ka ng tuition mga par, no? So yung iba naman yung iba nakita ko nga, nakakatuwa nga dahil kung naka-PGWP na sila, nagtrabaho na sila ng full time, after 6 months, no, kumuha na sila ng sasakyan, mga kababayan natin mga par, no? Kasi maluwag na no? So depende rin talaga, no? Kanya-kanya mga par, no? Ang dahilan, no? Iba siguro, baka pangatlo mga par, yung iba siguro may magandang trabaho sa Pilipinas, tapos iniwan nila dahil na-hype na masyado. Talagang dito kakuha ka ng trabaho, no? At pagdating pala rito, ganito yung trabaho na madadatnan nila. So marami na tayong kwento na narinig mga par, no? Ang mga ganyan, no? So, sana, no, sa mga may balak at gusto pumunta ng Canada, kung kahit anong pathway man yan, no, aralin nyo po talaga maigi mga par kung ano yung buhay dito sa Canada, kung ano yung buhay na kung ano yung buhay na dadatnan nyo rito, o para hindi kayo mabigla. At syempre tiis lang talaga dahil sa umpisa mga par, mahirap din talaga, no? Wala namang madali mga par, no? Napakahirap pag nag-umpisa ka rito. Lahat naman ng mga nakausap nating matatagal dito sa Canada mga par, struggle din talaga sa una. Walang maano na tirahan, sharing din, tapos palipat-lipat, no? Lalo na kung may anak mga par ay talagang napakahirap dahil kailangan nyo magtrabaho parehas, no? Ang anak ilalagay sa daycare kasi walang magbabantay dito eh. Kailangan daycare talaga yung bata, no? So ayun, yung mga bagay na yun kailangan yung malaman, no? Yung mga nandito sa Canada, yung mga nanonood sa atin, alam yun mga par, no? Lalo na yung mga matatagal na rito. So dahil din sa kanila natututo tayo mga par. Pag nagkikwentuhan kami, no? Kasi tinatanong natin kung anong mga sinishare din nila, kung ano yung mga buhay nila noon. Ang hirap din, no? May mas mahirap pa nga sa kalagayan natin, no? Talaga naman, no? At napapanoorin natin sa iba na yung iba nga walang mga status, napag-stay rito, nakatourist muna kasi noon pwede pa mga par, no? Maghanap-hanap muna rito habang nakatourist. Ayun, may mga iba na mas mahirap pa sa atin na kalagayan mga par. Kaya
ang ano talaga rito, talagang kailangan mo magtiis muna, no? Tiis muna. Dahil para sa akin mga par, no, ang Canada ay napakaganda, no. Lalong-lalo na para sa aking anak, no? Mag-stay rito, mag-aaral dito, no? Napakalaking bagay yun sa amin, no? At ito nga lang binigay ni Canada sa amin na ano, na visa, no, na magdadalawang taon na kami rito sa Canada mga par, ay talagang napakalaking bagay na para sa amin, no? Isang magandang experience to para sa amin mga par. Masaya na kami, no? Napakasaya na namin at experience namin yung buhay Canada ang ilang taon mga par, nakapag-aral si Mrs. din dito. So yun nga, pero syempre gagawin namin ng lahat mga par para mag-stay kami, legal na paraan naman, legal na paraan, no? Yun nga, gaya nga ng sabi din ni Par David doon sa ITV na nandito na tayo, ilaban na natin. Kung gagastos na tayo, gumastos na tayo, no? Hanggat pwede pa, no? Hanggat may paraan pa. So yun nga, doon papasok yung mga par na kailangan mo talaga ng pera, no? Kung gusto mo magstay sa Canada, kung gusto mong sa buhay Canada, no? Sa umpisa mga par, talagang ganyan ang gagawin mo habang wala ka pang status or PR mga par, ganyan talaga. Pero overall mga par, no, ang Canada, no, napakaganda para sa akin, no? Kaya sabi ko, ilalaban namin to, no, hanggang sa dulo, no, hanggang saan kami, no, hanggang saan kami aabot, no. Yan, pagka hindi na talaga, wala nang paraan, no? Wala na talagang paraan para magstay, wala nang reason para magstay mga par. Siyempre kung wala na ring status, no, wala na, yan na natin bibitawan mga par. Pero hanggat pwede pa, hanggat kaya pa, laban lang, no. Yung mga ano lang naman, ang pinaka-tinitingnan kong problema mga par, yung status lang naman, yung iba, yung mga trabaho, mga ipon, mga hindi masaya, wala, hindi ko na tinitingnan yan, no. Wala yan, tsaka na yan mga par, no. Tiis muna bago tayo magsaya. Tiis muna tayo ngayon. Ayun, sa mga nanonood sa atin, yung mga nandito sa Canada, tiis na muna mga par. Katulad natin na walang mga status pa, walang mga malinaw na status pa mga par, no? Kagaya ko nga, naka-tourist visa na lang ngayon, no? Tiis muna mga par, no? At siyempre hanap-hanap din ng paraan kung paano gagawin yung ano natin dito, makakuha tayo ng status, no? Hindi kayo nag-iisa, ako rin, no? Akala nyo lang wala tayong ano, pero marami tayong problema mga par, pero hindi na natin inaano yun, no? Wag na natin masyadong isipin yun. Importante tayo ng paraan kung paano natin masusolusyonan yung mga problema natin mga par. And then magdasal din, no? Sana ibigay sa atin, no? Ano bang masasabi nyo sa topic natin ngayon mga par, na yun nga, ayaw na nila ng Canada, bakit kaya, no? So yun yung mga nakikita kong dahilan mga par, no? Kung may dadagdag kayo mga par, pwede kayo mag-comment dyan sa baba, no? Para mabasa natin. At syempre gusto kong malaman yung mga ano nyo, gusto kong malaman yung mga ano nyo mga par, no? Mga comments nyo kung anong masasabi ninyo sa topic natin ngayon. So yun, maraming salamat mga par, and shout out Kabayan Pedro Roque, no? At syempre shout out din sa kaibigan natin na mga bagong lolo and lola, si Sir Ali Paras and Doña Mary Ann, no? Maraming salamat doon sa ano nila, baby shower and gender reveal, no? Doon sa ano natin, doon sa tayo nakatira, no? At natutuwa tayo, at yun nga, first time lolo and lola sila Sir Ali Paras and Doña Mary Ann. Congratulations po sa inyo. Kaya ayan, maraming salamat mga par. So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. Enjoyin ko lang muna tong kape ko dito, and then uwi na rin tayo kasi parang lumalamig na rin, no? Ayun, maraming salamat. God be all the glory. At huwag sukuan mga par ang Canada. Huwag kayo sumuko mga par, no? Hanggat kaya nyo pa, no? Laban lang tayo. So to God be all the glory. We will see you in the next one. Purchase your track and day.